Good morning, Philippines. Mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing-pito ng December 2023. Matagal po tayong nawala sa ating palatuntunan sapagkat nagkaroon po ng aberya yung ating cellphone. Marami-rami na rin pong magagandang mga pangyayari na dapat ay ating nabigyan ng kuro-kuro. At isa na po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung ginagawa po ng lower house sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Napakaaga pa po ang presidential election nagaganapin sa 2028. Yan po ay sa Mayo. Ngunit mapupuna po natin ang masigasig na pamumulitika itong si Martin Romualdez upang paghandaan ang kanyang ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas. At ito po ay kanilang ginagawa bagamat napakaaga pa upang sirain si Inday Sara na tinitingnan po ng marami na siyang susunod na magiging Pangulo sapagkat kung titingnan po natin sa ngayon, wala naman pong ibang malakas na personalidad na pwede pong masasabi natin na winnable sa darating na 2028 presidential election. Kaya ito pong ginagawa ni Martin Romualdez kasama ang kanyang mga kasama sa Kongreso ay marubdob po, masigasig ang kanilang pagsisikap na masira po si Inday Sara. Ano po ang mga katibayan nito na nagpapatunay na talagang nais sirain ng mababang kapulungan sa pamumuno ni Martin Romualdez si Inday Sara? Una po dyan, pinilit po nilang tanggalan ang confidential fund, ang opisina ng OVP o Office of the Vice President at ng DepEd o ng Department of Education kung saan ang namumuno po nito ay si Inday Sara bilang ikalawang Pangulo at kasalukuyang Secretary ng Department of Education. So una po yan. Yan po ay epektibong paraan para mapilayan ang nabanggit na opisina at hindi magampanan nito ng matapat ang kanyang tungkulin bilang Vice President at the same time Secretary po ng Education. Pangalawa po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ano po ang ginawa o ginagawa ng Kongreso? Patahimikin po natin o patahimikin ang SMNI. Ito pong radio station ni Pastor Kibuloy na masigasig po na nagpaparating ng mga informasyon o information para po sa mga Duterte. So, pilit po nilang tinatanggalan yan ng prangkisa para nang sa gayon wala na pong radio station
na magpapaabot sa masa ng tuloy-tuloy tungkol po sa dating Pangulong Duterte, sapagkat alam po naman natin na ang istasyon na ito ni Pastor Kibuloy, ito ay ang nagtuloy-tuloy na nagiging daan upang magkaroon pa rin ng continuous touch o yung komunikasyon ng dating Pangulong Duterte sa masang Pilipino, sapagkat alam po naman natin kung gaano ka-popular si Pangulong Duterte. Pangatlo po dyan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung masigasig na pagsisikap ng Kongreso o ng mababang kapulungan na litisin ng ICC o ng International Criminal Court ang dating Pangulo tungkol po sa war on drugs. At katunayan, dito po pinagsisikapan nila na idawit ang pangalan ni Inday Sara bilang dating mayor ng Davao, sapagkat di umano ito ay may kaugnayan din sa extrajudicial killing ng Davao. Ang pang-apat po dyan na kanilang paraan, yung suportahan po yung kaso na isinampa ni Franz Castro laban sa ating Pangulo. Ito po ay ang grave threat o pananakot. Alam po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong mga kaso na ito, bukod sa may national implication, ito po ay kadugtong ng interest ng masang Pilipino. Halimbawa po dyan, ang SMNI. The closure of SMNI will greatly benefit the CPP, NPA, NDF. Malaki po ang naging contribution ng SMNI sa pamamagitan po ni Eric Silis at ni Loren Badoy, sapagkat sila po sa kanilang programa ay ini-expose po nila ng tuloy-tuloy ang kasamaan ng CPP, NPA, NDF upang maliwanagan ang sambayanan, lalong-lalo na po ang kabataan, na hindi po ma-recruit o sumali sa CPP, NPA. At ito din po ang dahilan kung bakit ninanais ng ating pangalawang Pangulo na magkaroon ng confidential funds upang yung mga recruitment sa mga schools ay mapigilan po. So, ibig po sabihin, itong confidential funds na inalis ng mababang kapulungan at ng Kongreso, malaking bagay po yan upang tuluyan ng mapilayan, matanggal ang CPP, NPA, NDF. Itong pagsuporta po ni Martin Romualdez at ng mababang kapulungan sa kaso ni Franz Castro de umano dahil sa pananakot sa kanya ni dating Pangulong Duterte, ito po ay maliwanag na kalokohan. Alam po naman natin yan ay salita lang ng ating Pangulo. Pangalawa po, si Franz Castro ay kilala po na supporter ng CPP, NPA. So, ang suporta po na ginagawa dito ng mababang kapulungan ay suporta din po indirectly
sa CPP and PANDF. Yan pong pagsisikap ng mababang kapulungan na litisin ang dating Pangulo sa kanyang war on drugs. Yan po ay maliwanag na paghihikayat sa ibang bansa na makialam sa ating internal affairs. Subalit wala pong pakialam dito ang mababang kapulungan. Ang mahalaga sa kanila ay sirain ang mga Duterte nang sa gayon masigurado po ang ambisyon ni Martin Romualdez bilang susunod na Pangulo. Sapagkat sa paniniwala nila, kung wala si Inday Sara bilang presidential candidate sa 2028, si Martin Romualdez po ang mananalo. Yan po ang kanilang paniniwala. Ngunit ang sinasabi po ng sambayan ng Pilipino, hindi po mangyayari yan. Sapagkat kahit anong paninira ng mababang kapulungan sa mga Duterte, hindi po nila mahikayat ang sambayan ng Pilipino. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tingnan po natin ito. Huwag po nating hayaan na tayo ay patuloy na lukuhin ni Martin Romualdez at ng kanyang mga kasama. Alam po ninyo, nag-ugat po itong paninira na ito. Sapagkat binanggit po ng dating Pangulo na isa sa pinakabulok na institusyon ay ang mababang kapulungan. At yan naman po ay hindi may pagkakaila. Ngunit ang ginawa po nila sa halip na pagsikapang baguhin ang sinasabi ng ating dating Pangulo tungkol po sa kabulukan ng mababang Kongreso o mababang kapulungan ng Kongreso, sila po ay ginamit ito ni Martin Romualdez para gumante at tuluyang sirain ang mga Duterte. Ito po ay kasama sa kanilang plano. So, kailangan po maging mulat ang sambayan ng Pilipino tungkol sa ginagawang ito ni Martin Romualdez at ng mababang kapulungan. Ang nakakapagtataka lang po dito, tahimik at wala pong pinalalabas na anumang pronouncement ang Malacanang na tila baga nagpapahiwatig na ito ay nakikiisa sa mga galaw ni Martin Romualdez laban sa mga Duterte. Bagamat kung titingnan po natin, mayroon ng mga inisyal na pahiwatig. Una dito yung sinabi mismo ng ating Pangulo. Si Bongbong Marcos na bukas ang kanyang pananaw sa muling naikonsidera yung paninindigan ng bansang Pilipinas tungkol po dito sa pagsali sa ICC. So yan po ay pahiwatig na kung sakali pwede pong sumali ang bansang Pilipinas muli sa ICC. At pag sumali po ito, ibig sabihin makikipagtulungan ang bansang Pilipinas sa ICC upang i-prosecute ang dating Pangulo, ang dating Pangulong Duterte. So yan po ay pahiwatig na mayroong inclination ang Malacanang towards dito sa mga ginagawa ni Martin Romualdez. Another instance po ng pahiwatig na yan ay ang suporta directly ni Andrew o ni Sandro
Marcos bilang member ng mababang kapulungan na di umano dapat sinusuportahan po niya si Franz Castro laban sa pananakot ng dating Pangulo. At pinoprotektahan po nila di umano ang integridad ng mababang kapulungan laban sa paninira ng dating Pangulong Duterte. So ito pong salita ni Sandro Marcos na anak ng Pangulong BBM ay yan po ay hayag-hayagan na pag-atake at pagtitiwalag sa mga Duterte na kung tutuusin po hindi naman magiging Pangulo si BBM kung hindi ito sinuportahan ni mismo ni Inday Sara. So makikita po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung inclination ng Malacanang. Although sa bahagi ni Amy Marcos, diretsahan din ang kanyang pahayag na hindi siya bibitiw kay Inday Sara bilang isang matalik na kaibigan at malaki ang tulong sa kanilang pamilya. So mga barangay, mga babayan, mga kapatid, subaybayan po natin ang takbong ito ng politika sa ating bansa. Pansamantala po, papaalam tayo. Maligayang Pasko at manigong bagong taon.